After nga ng Musashi Miyamoto arc, susundan naman ito kaagad ng Sumo arc sa Baki series na kung saan ang main antagonist nga dito sa arc na to ay si Sukune. Pero kung ipagkukumpara nga ang dalawa na si Oliva at si Sukune, palagay nyo sino ang mananalo if ever nga maglaban ang dalawang ito? At sa chapter nga na to, i-reviewin natin yan. Let's find out nga, no? Pero syempre kung bago ka pa lang sa ating channel, baka naman. Oh, look who's here. Man, this is crazy. Uh-oh, here comes the ground. Nag-umpisa nga ang chapter na ito sa isang gym na kung saan nga nandito si Oliva at si Dr. Shinogi. May pinag-uusapan nga ang dalawang ito tungkol nga daw sa kanilang mga binubuhat. At sinabi nga dito ni Dr. Shinogi na yung kanyang maximum na binubuhat dito ay nasa 400 kg. At sinabi din dito ni Kureha na kaya daw ba ni Oliva ang ganitong set na bubuhatin. Pero hindi naman ito sinagot ni Oliva. In fact, nagpasalamat na lang ito kay Kureha dahil nga daw sa tagal ng pagkakakilala nito sa kanya bilang isang pasyente. At ikinagagalak nga ni Oliva itong serbisyo ni Kureha sa kanya. At sinabi naman ni Kureha sa kanya na ano nga daw ang susunod na gagawin nito. Sinagot naman agad ito ni Oliva na magpapahinga na nga daw muna daw ito. At dito nga umalis na nga si Oliva at iniwan ng mag-isa si Kureha. Pero ang iniisip ni Kureha dito ay hindi nagsasabi ng totoo si Oliva na magpapahinga nga daw ito. At sa gabi nga na yun, makikita nga natin na naglalakad nga sa kalsada ito ngang si Sukune. At syempre sa tangkad nga ng taong ito halos ng tao ay nakatingin sa dambuhalang ito. At sa paglalakad nga nito nasa lubong nga niya dito si Oliva na kamakailan lang kakaalis lang nito sa gym. At naalala nga ni Sukune si Oliva dahil sa unang pagkakaharap nila sa bahay ni Tokugawa. At niyaya nga ni Oliva na maglakad-lakad nga daw muna silang dalawa. At dito nga pinagtitinginan sila ng mga tao. Look guys, kasi itong dalawang ito talagang malalaking tao. Kaya agaw pansin sila sa mga dumadaan. Imagine nyo na lang no, parang may isang dalawang giant na lumalakad sa kalye. Dahil kung sa tangkad nga mga nasa 2 meters high above nga itong si Sukune. At si Oliva naman mga nasa 190 centimeters nga ito. Kumbaga nasa 6 footer mahigit nga ang dalawang to. Ang kinaagaw nga ng pansin ng dalawang ito ay ang malalaking katawan nito dahil kitang-kita nga sa suotan nila na halos pumutok nga ang mga damit nito. At sa paglalakad nga nilang dalawa nakarating sila sa isang sulok ng kalsada at nagsalita naman dito si Sukune. At habang naglalakad nga daw sila hinahunting nga daw ito ni Oliva. At nagtanong nga ulit dito si Sukune sa anong lugar nga daw ito pupunta. At sinabi lang ni Oliva dito na gusto nga daw ito subukan ang tunay na lakas nito dahil bumalik na nga daw yung lakas niya. At sinabi naman ni Sukune dito na parte pala ng pagpunta nila doon ang subukan ng kanyang tunay na lakas. At pinatunayan naman ito ni Oliva. At sinabi naman ni Sukune na kung ready na nga daw ba silang dalawa. At natawa naman dito si Oliva dahil 2 beses na nga daw silang naglaban. Nung unang naging laban nga daw nila yung sa Sumo Arena at yung pangalawa nga yung sa bahay ni Tokugawa. Balik kung maglalaban nga daw ulit silang dalawa pangatlo na nga daw ito. At sinabi nga ni Sukune na naaalala pa nga daw ba ni Oliva yung mga naging laban nilang dalawa. Pero nagsalita naman dito si Oliva tungkol sa isang triangle na ano nga daw ba ang mas maganda nilang paglalabanan. Dahil kinumpara nga nila ang mga triangle sa isang makapal at manipis na hayop. Look guys, logic kasi yung sinasabi ni Oliva dito. Kung sa nipis ang tinutukoy ni Oliva dito ay yung kanyang sarili at sa kapal naman ito ngang si Sukune naman. At dito nga pumorma na nga si Oliva at sinabi niya na parang hindi daw niya ito nagawa noong naglaban daw silang dalawa dahil pinigilan ito mismo ni Sukune para hindi ito matuloy. Ito siguro yung ultimate technique ni Oliva at ginawa na nga ito ni Oliva sa mismong harapan ni Sukune. At yun na nga mga pre, sa akin kasi personally pangalawang beses ko pa lang nakita yung ganito kay Oliva. Una ko nga nakita ito nung nasa Arizona Prison Arc pa noong naglaban sila ni Jun Gibaru. Namangha naman dito si Sukune na halos mapunit nga dito yung damit ni Oliva. At sinabi nga dito ni Oliva na dun na daw nila isettle ang pangatlong laban nilang dalawa. At hindi lang daw tungkol sa sumo ang paglalabanan nila dahil alam naman natin kapag nasa arena ang both fighter ay may mga rules na dapat sundin. Pero bigla na lang umatake dito si
Oliva ng isang malakas na uppercut kay Sukune. Hindi pa nga nakontento si Oliva sinundan niya ito agad-agad ng malakas na suntok sa mukha ni Sukune. At bumulagta nga dito si Sukune sa lakas ng suntok ni Oliva. At umilapon pa nga ito ng napakalayo at umabot nga ito sa isang kotse. Ikinagulat lang ito ni Sukune sa mabilisang pag-atake sa kanya ni Oliva. Pero hindi naman pumayag dito si Sukune syempre. Mabilis naman itong umatake at binadislam nga niya dito si Oliva. At mahigpit nga niya itong hinawakan ang likod nito na halos mahawakan nga nito ang buong spinal cord ni Oliva. Pero chill lang si Oliva sa ginagawa sa kanya ni Sukune nang biglang tinigasan ni Oliva ang buong katawan niya. At napabitaw nga dito si Sukune. Nang makabitaw nga si Sukune kay Oliva hinawakan siya sa mga braso nito. At sinabi nga dito ni Oliva na matatawag daw bang grip ang ginawa ni Sukune sa kanya. At sa pagkakataong yon binalibag nga ni Oliva si Sukune dito. At dito nga bulagta ang mukha ni Sukune sa lupa. Pero mabilis naman ito kaagad nakatayo. Pagkakatayo nga ni Sukune, tumayo din naman si Oliva dito. At nagpakiramdaman ulit ang dalawang fighter. At dito nga hinamon ni Oliva si Sukune na mag-contest nga daw sila ng lakas sa pamamagitan ng pigaan ng kanilang mga kamay. At sinabi nga dito ni Oliva na ang mga Rikishi katulad ni Sukune ay malalakas nga daw. Pero sinabi din ni Oliva na hindi katulad daw ni Sukune ang mga tipong malalakas katulad ng isang Rikishi. At dito nga piniga ng malakas ni Oliva ang kamao ni Sukune. At unting-unti na ngang nasasaktan si Sukune dito. Pero pinigilan niya ng isang kamay ito. Pero unting-unti pa rin napapaluhod dito nga si Sukune. Dahil hindi na kinaya ni Sukune bigla niyang sinuntok nga dito si Oliva ng malakas. At napangiti na lang dito si Oliva. At kung tatawagin daw ba niyang mahina nga itong si Sukune sa nangyari. At gumanti naman dito si Oliva, binigyan niya ng isang malakas na suntok nga itong si Sukune. Pero nagulat siya nang makita niya itong si Oliva na naghugis bola nga ito. Hindi naman lingid sa kalaman natin itong teknik nga ni Oliva na ito yung ginamit niya kay Baki. Habang nakahugis bola nga itong si Oliva, nahinamon pa niya dito si Sukune na kesyo susuko na daw ba ito sa laban. Wala kasing ka-idea si Sukune kung ano nga ang pinaggagawa ni Oliva sa mga oras na yon. Ang napag-isip ni Sukune na parang isa nga daw itong bola. At hindi nga daw ito inaakala na si Oliva nga daw ay may ganong kakayahan. Pero patuloy pa rin ang pagtaunt ni Oliva sa kanya na natatakot na nga daw ba si Sukune. Pero hindi nagpakita ng takot dito si Sukune. In fact, tumalon nga dito si Sukune para atakihin nga itong si Oliva at sinipa niya ito ng napakalakas na puwersa. Pero nag-bounce lang ang sipa nito na parang isang may spring or isang goma. Hindi pa nga nakontento dito si Sukune. Sumipa pa nga ito ng pangalawang beses. Pero nag-bounce nga lang ulit ito. Ang naiisip nga dito ni Sukune parang isang malaking bouncing ball nga daw ang naging katawan ni Oliva dito. Pero patuloy pa din ang pag-atake ni Sukune dito dahil gusto nito masira yung formation nga ni Oliva. Sunod-sunod nga niya itong pinagsusuntok kahit nasipa ng paulit-ulit. Pero no effect pa rin talaga yung ginagawa niya. At sinabi nga ni Sukune na lahat na nga daw ay ginagawa nito. Pero ayaw pa rin matinag ng isang bola ang Oliva. Nang bigla ngang gumalaw si Oliva dito at kinain si Sukune sa loob ng isang bola. At dito nga nilamon ni Oliva si Sukune sa loob ng isang bolang formation na halos maipit na nga si Sukune sa pagkakalamon ni Oliva dito. At hindi naman lingid sa kalaman natin na si Baki din ay nakaranas ng ganitong teknik ni Oliva. At dito nga hindi na makahinga sa loob si Sukune at kinabahan na nga dito si Sukune na baka malamon nga daw siya nito. Pero hindi pumayag talaga si Sukune dito. Buong pwersa ng katawan niya para makawala sa genjutsu ni Oliva. Technique ni Oliva, hindi genjutsu. At dito nga nakawala si Sukune at sinabi nga dito na hindi siya papayag na malamon siya ng technique ni Oliva. Dahil nga doon sumugod ng napakabilis at napakalakas nga itong si Sukune at mabilis naman ito na counter punch ni Oliva ng malakas. At dito nga tuluyan ng bumulagta si Sukune sa laban nilang dalawa. At sinabi nga dito ni Sukune na out na nga
daw ito sa laban. Meaning tinanggap nito ang pagkatalo nito kay Oliva. Pero hindi ito tinanggap ni Oliva, ang gusto lang ni Oliva ay makalaban lang ulit itong si Sukune. At sinabi nga ni Sukune na parang hindi pa siya ready maging isang Rikishi. At dito nga naging masaya din ang naging laban niya kay Oliva. At dito nga din natatapos ang chapter na ito sa Bakiduho na 139 hanggang 144 manga series. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace.